127 na wind turbine ang inaasahang magiging operational sa taong 2030 na itatayo sa ilalim ng Bulalakaw Bay Offshore Wind Energy Project sa isla ng Mindoro. Narito ang detalye ng ating special report. Sa eksklusibong panayam kay Project Engineer Edith Lasin ng Bulalakaw Bay Offshore Wind Energy Project na 86 na offshore wind turbine ang itatayo sa tabing dagat at 42 namang onshore wind turbine naman sa bahagi ng kabundukan ng bayan ng Bulalakaw Oriental at Magsaysay Occidental, Mindoro. Ang bawat wind turbine ay kayang mag-produce ng 16 megawatt ng kabuuang 127 wind turbines ay may kapasidad na makapag-produce ng humigit kumulang sa 1,530 megawatts. Ang proyekto anya ay nagsimula noong 2022 at taong 2030 naman ang commission nito na ikokonekta sa National Grid Corporation alinsunod sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtutok sa renewable energy. No, ngayon po, yung project namin is wind power project. Okay. We have 3 projects po in Mindoro. Isa po is yung offshore wind. Yung 1,200 megawatts po yung offshore wind po namin. Offshore means sa dagat po siya itatayo. Ayun po. Then yung isa po namin project is Bulalakaw Bay, Bulalakaw 1 onshore project which is sa bundok po. Ito pong sinasabi kong Bulalakaw 1 onshore is 330 megawatts which is affected po nito is Bulalakaw and Magsaysay. Magkakameron po ng wind turbines din along Magsaysay. Okay. Ayun. Ayon naman kay Magsaysay Municipal Councilor Jose Jun Norelia Jr. na napakalaking tulong ito sa lalawigan at sa kanilang bayan, lalo na't nakararanas ng mga brownout dahil sa kakapusan ng supply ng kuryente. Magdadala ito ng anya ng local employment at iba't ibang programa sa socio-economic at para na rin sa mamamayan dahil sa social responsibility ng nasabing proyekto. Ito anya ay tutugon din upang mapalaki ang kita ng pamalaan bukod sa tinatanggap nito mula sa National Tax Collection dahil sa tataas ang tourism awareness at sa mga bagong papasok na negosyo dahil sa mayroon ng sufficient at reliable source ng kuryente. Kaugnay nito ay nilagdaan ng walang pagtutol ng Sangguniang Bayan ng Magsaysay ang Resolution Number 88 Series of 2025 bilang pagsuporta sa nasabing proyekto. So, sabi nga ni, kuminsan nag-uusap kami ni Mayor Junjun talagang patience is a virtue. Okay? So, kahit na madaming gustong gawin ng ating mayor para sa bayan, kuminsan po hindi ganun kadali. So, we pray, no? Na yung mga mahalaga mga development at talagang makakatulong sa ating bayan ay sana mangyari sa tamang panahon. Ang assurance po ng ating mahal na mayor ay responsibility and accountability sa lahat ng mga maaring maging revenue ng ating bayan mula sa mga proyektong ito. Bawat amount ay sinisigurado po ng ating mayor na mapupunta sa mamamayan. At ang aking pasasalamat sa ating vice mayor, no? At sa nagkakaisang Sangguniang Bayan, kung gaano ka-supportive ang bawat member ng Sangguniang Bayan na Magsaysay. So nagpapasalamat po ako sa kanila. Panoorin ang kabuuang panayam kina Engineer Edith Lasin at Municipal Councilor Jun Norelia ang kabuuang panayam sa susunod na ating special report. Muli, manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito po sa RMN Network News Nationwide, sa ating FB page na Marraro at your service, sa ating pong YouTube channel na Radyo Man Marcelo Raro at sa Magsaysay News Bulletin FB page. Ako po ang inyong lingkod, Marraro po at your service.